Base sa sintomas ay may posibilidad na nagkaroon ka ng tumor sa utak. Para siyang nabagsakan sa kanyang nalaman, tumor, parang naistatwa siya sa kanyang kinauupuan. Miss Hernandez, ayaw niyang maging totoo ang hinala ng doktor, paano na ang pangarap niya? Miss Hernandez, are you okay? Napakurap siya nang maramdaman niya na may humawak sa kanyang magkabilang balikat. Wala sa wis yung tugon niya rito. Okay ka lang ba? Kasi bigla kang natulala. Okay lang po ako, Dok, ngumiti ito sa kanya. Sumama ka sa akin upang magpa-test. Sumunod na nga siya rito, at lumabas na sa klinik, tumungo sila sa laboratory. Ginawa nga niya kung ano ang sinabi ng doktor nang makarating sila sa laboratory. Kaagad siyang nagpa-CT scan, at MRI, hindi naman siya natagalan kaya mabilis lamang siyang natapos. Sa totoo lang, kinakabahan siya sa kanyang malalaman, posible nga na may sakit siya, ang bata pa niya. Biglang naputol ang pagbalik tanaw niya nang may kumatok sa pinto. Pasok, bumangon siya, nagmamadali niyang tinago sa ilalim ng una ng envelope na galing sa ospital, 1 linggo na rin ang paghihintay niya sa resulta, nalaman niya na may brain tumor siya. Pilit na ngumiti siya sa kanyang ate Shanti, talagang hindi pa rin ito sinara ang pinto. May gusto ka bang dapat sabihin sa akin, Yola? Ano iyang tinatago mo sa unan mo? Bigla siyang kinabahan sa tanong nito, anong dapat kong sabihin? Your secrets, sabi nito sa kanya habang ang mga mata nito'y nakatutok sa unan niya. Napalunok siya, hindi pa siya handa na sabihin dito ang tungkol sa sakit niya, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya tanggap na may sakit siya. Wala nga, ano ba iyang pinagsasabi mo, ate? May kakaiba kasi sa'yo, naniningkit ang mga mata nitong tinitigan siya, talagang hindi siya nito titigilan, may tinatago ka talaga sa akin, hindi ko lang alam kung ano yun, iyang nasa ilalim ng unan mo, ano yan? Wala nga, ang kulit mo, tanggi niya rito, tumayo na nga siya, at hinayla niya ito. Bakit, pinapaalis mo na ako kagad, kapapasok ko pa nga lang. Imbes na pakinggan ito ay pumunta siya sa likuran nito, at hinawakan niya ito sa magkabilang balikat, sabay mahinang tulak dito patungo sa pinto niya na nakabukas. Ate, gusto ko munang magpahinga kaya mamaya na tayo mag-usap. Wala na nga itong nagawa kung di napabuntong hininga na lamang. Okay, fine, magpahinga ka na, at kami na ang mag-aasikaso sa bisita mo. Ang weird mo talaga, birthday mo tapos wala ka roon, walang tigil na reklamo nito sa kanya. Oo na, babawi ako next year, wika niya upang hindi na ito mangulit pa. Walang pagdadalawang isip na tinulak niya ito papalabas ng silid, nakita niya ang hindi makapaniwalang reaksyon nito habang nakatitig sa kanya. What the? Binagsakan niya ito ng pinto, hindi na niya hinintay matapos ang sasabihin nito, nilock kaagad niya ang pinto baka papasok ulit ito. Bumalik na siya sa kama, at umupo, kinuha niya ang envelope na galing sa hospital, binuksan niya ito, at kinuha ang resulta sa MRI niya, napatitig siya sa papel, nagsimula na naman manlabo ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa pamilya niya na may maliit na bukol siya sa utak niya, second stage. She didn't want to die, hindi pa niya naabot ang pangarap niya sa buhay, paano na sila mama, si papa, si ate, ang grandparents niya, iiwan na lamang ba niya ang mga ito, gusto pa niyang makasama sila. 1 week later after learning the outcome, she feels as if half of her life would be missing. Ngunit, kailangan niya pa rin gawin ang mga gusto niya. Gusto pa rin niya gawin ang mga bagay na kinahihiligan niya. She was standing in the middle of their studio, watching herself wearing her ballerina clothes. Siya na lang mag-isa rito dahil umuwi na rin ang iba niyang kasamahan. Kailangan niyang mag-ensayo pa upang maging magaling siya. Tumayo siya ng tuwid na magkadikit ang kanyang mga binti at magkadikit ang kanyang mga takong. Sunod naman ay ang pangalawang posisyon upang magdagdag ng higit pang mga galaw ng ballet. Ang kanyang mga binti ay dapat medyo mas malawak kaysa sa lapad ng balikat kapag nakatayo siya. She stands up straight and crosses her right leg over her left, placing the heel of her right foot in front of her left arch. Naudlot ang susunod niyang gawin nang biglang tumunog ang cellphone niya. Tumungo siya sa kanang bahagi ng studio dahil nandoon nakalagay ang bag niya, naglakad siya patungo roon, at kinuha niya mula sa bag ang cellphone niya. Pagkuha niya sa kanyang cellphone ay nakita niyang si Ate Shanti ang tumatawag, sinagot kaagad niya ito. Ate, napatawag ka, Yola, we need to talk, kumunat ang noo niya dahil sa matigas ang tono ng boses nito. Bakit, alam mong sa oras na ito ay nag-eensayo pa ako?
umuwi ka ngayon din, pero, go home, pinatayan na siya nito ng tawag, nagpakawala na lamang siya ng malalim na hininga, wala na siyang nagawa kung di magpalit ng damit, at umuwi na. After half an hour na biyahe patungo sa kanilang bahay ay nakarating na rin siya, lumabas na siya sa sasakyan, at pumasok na sa bahay. Pagtapak pa lamang niya sa bahay ay rinig niya ang malakas na hagulhol, bigla siyang kinabahan kaya nagmamadali siyang hinanap ang hagulhol na iyon. Natagpuan na lamang niya si Mama na inaalo ni Papa, napabaylang ang tingin niya sa tumawag sa kanya. Yola, bakit hindi mo sinabi sa amin? Paos ang boses na tanong ni Ate Shanti sa kanya, namumula ang mga mata nito. Naguguluhan siya sa tanong nito, anong ibig mong sabihin? Why you had a second stage brain tumor, nagsimulang nanlalabo ang mga mata niya, napayuko siya, hindi niya alam kung anong itutugon niya rito, bigla na lamang may yamakap sa kanya, doon na tumulo ang luha niya. Maghahanap tayo ng magaling na doktor upang pagalingin ka. Hindi kami papayag na iwanan mo kami nila Mama. Ate, natatakot ako, garalgalang boses niyang sabi. Natatakot siya na maging malungkot ang kanyang mga magulang, at si Ate Shanti. Ayaw niyang mawala, gusto niyang makapiling sila, napaiyak na lamang siya. My baby, paimpal niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang. Namumula ang mga mata, pisngi, at ilong ng kanyang magulang. Naglalakad ang mga ito papalapit sa kanya. Humiwalay sa kanya si Ate Shanti. Walang sabing niyakap na lamang siya ni Mama. Bumigat ang pakiramdam niya nang marinig niya ang iyak nito. Sobrang nasasaktan siya nang marinig niya ang iyak nito. I'm sorry, Maria. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya. Agad na sinapo ni Mama ang magkabilang pisngi niya. Pinunasan nito ang pisngi niya. Umiiling ito. No, it's not your fault, baby. Hindi namin hahayaan na hindi matupad ang mga pangarap mo. Gagawin namin ni Papa mo ang lahat upang mapagaling ka. Emma, garalgalang boses niyang binanggit ang Mama. Magiging okay din ang lahat, anak, positibong sabi nito sa kanya. Kahit na nakangiti nito ay bakas sa mga mata nito ang sakit, at lungkot. Patuloy na tumutulo ang luha niya. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ang mga ito nang dahil sa kanya. Make sure na magpagaling ka, anak. Kailangan mong magpakalakas dahil sa susunod na linggo ay kailangan mo ng magpa-therapy. Rinig niyang sabi ni Papa kaya napatingin siya rito. Tumango siya rito. I will, Papa. Inabot nito ang ulo niya, at masuyong hinaplos nito. Sumangot siya.